Habang humihina ang puwersa ng mga terorista sa Marawi City, unti-unti na rin napapasok ng mga otoridad ang kasulok-sulukan ng conflict zone. Na-recover sa lugar ang bangkay ng ilang sibilyan at umano'y terorista na napatay sa bakbakan. Naaagnas at hindi na makilala. Ganyan dinatnan kahapon ng mga otoridad sa Marawi City ang mga bangkay ng mga sibilyang napatay ng Maute ISIS. 17 bangkay ang na-recover ng militar sa operasyon, kung saan 5 ang pinugutan umano ng ulo. This is a manifestation of Maute terrorist group brutality who killed these innocent civilians in cold blood. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga bangkay at kung may mga dayuhan sa kanila. May ilang Indonesian passport kasing nakuha ang militar sa mga pinagkutaan ng Maute. Inaalam din ngayon ng militar kung kasama sila ng Maute o kasama sa mga binihag. Ijtima is actually a worldwide affair, so you would have foreign visitors here, foreign participants. So they use it, they exploit it, they took it as opportunity. Probably yes, it could be, it's possible. Wala pang pahayag ang embahada ng Indonesia kaugnay rito. Muling ipinagpatuloy ngayong araw ang retrieval operation sa conflict zone. Ginawa ito kasabay ng opensiba ng militar sa mga pinaniniwalaang kuta ng mga terorista. Tumambad sa mga otoridad na pumasok sa conflict zone ang laki ng pinsalang dala ng lampas 1 buwan ng gera. Baka sa mga tama ng bala sa pader ng mga bahay na halos gumuho na sa tindi ng pagkasira. Kita rin sa mga establishmento ang pinsalang tinamo kasunod ng hindi na mabilang na airstrikes. Dahil sa mga nagkalat na debris at sasakyang inabandona, halos hindi na madaanan ng mga kalsada. Nakuha naman sa operasyon ngayong araw ang ilang bangkay na pinaniniwala ang mga terorista. Kasama sila sa lampas 400 ng napapatay sa bakbakan sa Marawi. Nakalagak ngayon ang mga bangkay ng ilang sibilyang napatay sa bakbakan sa isang punerarya sa Iligan City. Inabisuhan na raw ng mga otoridad ng ilang bakwit na naghahanap ng kanilang nawawalang kaanak. Hindi lang sa Marawi nakasentro ang counter-terrorism operations ng gobyerno. Sa Surigao City, isang lalaking may kamukhang Maute member ang inaresto. Wala pang pahayag ang naarestong suspect. Sa gitna ng bakbakan sa Marawi, patuloy ang pagbuhos ng ayuda mula sa ibang bansa. Kahapon, formal na itinurn over sa Armed Forces of the Philippines ang daan-daang bilyong pisong halaga ng armas galing China. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa ibinigay na donasyon ng China. Ayon sa Pangulo, nais na niyang matapos ang gulo sa Marawi. Sinabi ko, if you are there in Marawi and you're holding a gun and you are not a member of the Armed Forces of the Philippines or of the National Police, you will be shot to death. That is my order. Dagdag pa niya, nakasalalay sa assessment ng pulis at militar kung hanggang kailan ang martial law sa Mindanao at kung lalawak pa ito sa ibang panig ng bansa. Sinabi rin ng Pangulo na hindi siya titigil na bumisita sa mga kampo ng militar hanggat hindi natatapos ang bakbakan sa Marawi. You'd see me less of me until the Marawi incident is over. Nandun ako sa mga kampo, everyday lumilipad ako ng kampo talaga. Just to raise the morale.